Ang totoong impacta ay hindi si Claire Castro. Paano na naging impacta ang isang tao na ginagawa lang naman ang trabaho niya? Isa pa, between you and her, dapat nga ang ginagawa ni Claire Castro, ginagawa mo dapat. Kasi ikaw yung ate, di ba? Ang totoong impacta ay ang ate na insecure sa kapatid niya. Ang ate na hindi matanggap-tanggap na ang kapatid niya ay presidente at dapat rumispeto siya sa administrasyon nito. Hindi yung ikaw na nga dapat ang ate, ikaw na nga dapat ang maninerbisyo sa kapatid mo, mas ikaw pa gumagawa ng problema. Yan ang totoong impacta. Impactang mukhang mangga. Impactang mangga. Leave Claire Castro alone. Kasi kung impacta siya, mas ka. Mas ka at kaibigan mong mas impacta. Pero walang opinyon sa Pax Silica. Tapos gusto nyo, siya president, tas ikaw yung vice? Pass sa mga impacta. Ingat! Oh yes, of course. Kay kadumdum ko last year, gi-issue na nilang wala ko ni palit og bagong iPhone. Case ra ko no para aron ingnon. Lisod pod mo una kog iPhone nga naman ko'y anak nga gibuhi. Gikawatan baya mi og halos pod to 5 ka bagong iPhone nga 1 terabyte ang worth it sa gikawat. And isa pa dili man bagong telepono akong kinahanglan. Dili upgrade sa telepono akong kinahanglan. Upgrade sa laki, pagpangga o pagugma. Gikan biya kog sigbin. Di syempre karon nilahos na kog iPhone 20 Pro Max. Ingon baya pud sila nga dili ko makakita gugma kay nangulata kog bana. Naadto naman hinuong kos grabe og nautgan kay nangulata ko. Gikan biya kog basher. Di karon na nakos fan nga 2021 pagahuwat. Ingon sila di ko mo gwapa. Ingon sila di ko mo lambo. Ingon sad sila nga namatay na ko. Oo, namatay. Namatay sa kalamig kanunay. Ingat! Sa true lang ma, ang sarap. Worth it ang binenta ko na buong bahay at lupa para maging baby girl. Worth it ang ininvest ko sa sarili ko para maging baby girl. Kasi napaniwala ako na yung strong independent woman, that was it to have a happy life. An even happier life is to be soft, to be calm, to be collected, to be sure of what I want, and yet have a man help me do it. How can I attract a masculine man? If mas masculine pa ako, be. Tama naman ang sinabi ni Rendon Labador sa akin nung nag-meet kami sa Tony Talks interview namin. Paano nga daw ba ako mamahalin? Ang hirap-hirap ko daw mahalin noon kasi napakabarako ko, mas barako pa ako sa kanya. Pero nagbago na ang lahat ngayon kasi baby girl na sa'yo. Kaya ang sarap-sarap sa feeling na hindi na uso sa akin yung I miss you. Diretso book ng ticket para ang laplapan, harap-harapan. Another misconception. Ito ako 10 years ago. Yes, hindi yung weight, hindi yung panglabas, but inside, baby girl po talaga ako. It just so happens, 10 years ago pa yon. And with what happened, with my depression, deciding to be a mom, survival mode, between then and now, ngayon ko pa na-rediscover yung pagka-baby girl ko. I never thought I'd get to this point kasi matanda na nga ako. Sabi nga nila, di ba? You can never teach a dog old tricks. But I realized, you can reteach old tricks to an old dog. Meaning, sa rewiring lang yan ng brain ko. Reopening the part of myself that is soft. And I have realized, picking my battles, changing the way I communicate, and showing people who I really am, and reintroducing myself doesn't make me new. It's just this is the version that is truly me. The word of the day is totgaff. Too old to give a Narinig ko lang yan as a sound and I figured I'd do it. I do believe I'm too old to give a fuck about your opinions that don't pay my bills. Dapat ganon! Dapat ganon ang sound. I miss doing accents. But yun nga. Always remember that you should never take into account opinions of people that cannot relate to the life you lead. That you must continue to lead your life according to your own standards so you don't blame anyone else for your failures. Ingat! May misconception lang ako na nabasa sa mga comments.
Hala, kaya pala soft siya ngayon kasi nandyan si Malcolm. Mali. Soft na talaga ako, kaya andyan si Malcolm. Meaning, I changed core level. Binago ko at nire-discover ko ang pagka-soft ko. Pinili ko maging baby girl kasi pagod na akong nasa survival mode. Na-realize ko at na-learn ko that if I want to attract a masculine man, hindi pwede na hindi ako baby girl. Kasi kung masculine woman din ako, yun ang nangyari sa akin. I attracted a mama's boy who's undecisive, avoidant, and a narcissist. Kaya binago ko yung mga mistakes ko from the past. Soft ako, kaya I attracted the type of man that I wanted to take care of me. And he did. And I get what I want without having to stress myself. Ingat! Wako maanad nga ni kamubo akong kuko, but I have to do it because I am on biop treatment to recover from my extensions. So dapat bigaon, bahalag mo bo. Wow, very me. But anyway, mo ni siya. Very, very red. So biop treatment, I just found out about it now. It's BIABDI. So it helps you recover your nails if gasigi kag extensions. And since ako, sa gunso ng akong extensions, unya magdili na gid pretty ang akong nails, so I need to strengthen my nails. O, diba? Very, very, very red. Wala dyan ko maanad gamubo siya, but I like it because it's so red. So try the biop treatment from Chic Nails by Ruth. Ingat! Sorry, anong kahunghangan to? Kahagising ko lang kasi maagang nagising ang jowa. A guy can be a good guy, okay? Dapat diretso na leave. Kasi kung sasabihin mong if a good guy is not good for you, so ano nga ang ibig sabihin nun? Ikaw yung hindi good. So therefore, ikaw yung bad? Kasi pwede din yun. Good ang lalaki, pero yung babae naman talaga yung problema. Kahit anong pang gawing good dyan, pero kung ikaw talaga yung problema, ikaw talaga yung problema. Period na yun. Hindi na ipagtatabi pa na isang good guy tas not good for you. Hindi talaga kayo match, yun ang totoo. Hindi kayo ang para sa isa't isa, yun ang totoo. Kaya sa buong sentence mo, leave lang ang tama. Kasi may mga tao talaga na hindi talaga para sa'yo. Na dapat lang talagang dumaan sa buhay mo bilang magturo ng lesson sa'yo. They're not meant to stay. And it is what it is because life is like that. You're lying to yourself. Wake the fuck up. Ano yung pinagsasabi mo na he's a good guy but he's not a good partner? Be, if he's not a good partner, then he's not a good guy. Period. At kung sinasabi mo namang you're so toxic, hindi siya maybe. Baka nga talaga toxic ka. So, ang point dyan, maghiwalay kayo. Because hindi talaga kayo para sa isa't isa. You are wasting each other's time. Let him go. Ipaubaya mo siya sa iba. Kasi kung naniniwala kang good siya or may good sa kanya, have another woman have him. While ikaw, kung acknowledged mo naman na toxic ka, you need to heal. Para hindi ka makakaapekto ng ibang tao. You have to face your own demons so that you are able to change yourself for the better. Pero uulitin ko, hindi mo pwedeng sabihin he's a good guy, but not a good partner. Hindi yan ganyan. If he's not a good partner, he's not a good guy. But also, you're not good for each other. Kaya move on, be. Wag na ipilit.